Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang isa sa mga main host ng noontime show na Eat Bulaga na si dating Senate President Tito Sotto. Nilinaw niya ang ilang anyay kasinungalingang kumakalat kaugnay sa tunay na sitwasyon ng kanilang programa. Kasinungalingan, yan umano ang naging laman ang kumakalat kaugnay sa tunay na ilang guesting ni Bullet Haloshos tungkol sa isyu ng Rig Oden sa mga opisyal ng tape production na humahawak sa noontime show na Eat Bulaga. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Sa exclusive interview ng News 5, isa sa mga founding members ng longest-running noontime show sa bansa, ang dating Senate President na si Tito Sotto. Kinuwento niyang na hindi nagustuhan ng main host ng programa na TVJ o Tito Vic and Joey sa mga huling pahayag ni Haloshos sa ilang programa. At yung mga sinabi doon ay very inaccurate at false. At medyo nag-fuel ng hindi mabuting response doon sa aming mga member ng Eat Bulaga. Ang isa sa mga nilinaw ni Tito Sotto, hindi kusang nag-retire kundi pinag-retire daw si Boss Tony Tuviera. Banat naman ni Mayor Haloshos sa interview niya kay Christine Furman sa programang Showbiz Now na. Okay, actually wala po ko doon, no? Pero ang alam ko po, ito sa personal na knowledge ko, si Tito Tony, para po talaga yung second dad namin, no? Siya po mismo ang nagpatanggal and nagpalinis ng opisina niya right away. Pinamahan niya po si Jan and doon po sa opisina namin sa tape, inayos po niya at tinanggal po niya mga gamit niya just to show everyone na talagang nag-retire na talaga siya as president of tape. Nag-beg off po siya na kung pwede mag-retire na po siya dahil tumatanda na po. But during the pandemic, syempre on lockdown kami po lahat and even Dad and anyone from our side could not come to Manila para ayusin po, and we still had to face the pandemic, no? So medyo that was a very rough time, uncertainty, no? Grabe talaga. Hindi po talaga totoo na biglang tinanggal po siya or biglang nag-retire lang po siya. Tinanggap lang po talaga ni Dad ang retirement ni Tito Tony just last effective March. Matatandaan natin ang mga isyu na matagal nang hindi sinasahuran ang TVJ at may utang pa raw ito ang Tape Bulaga. Hindi na din mapigilan ni Vic Sotto na magsalita dahil hindi sapat ang binayaran ng Tape Bulaga sa kanya. Ayon kay Tito Sotto, may impormasyon siyang nakalap ukol sa kita ng tape. Ipinakita niya na hindi nalulugi ang Tape Bulaga, at ito'y malinaw na hindi dapat ipinagkakalat na sila ay may problema sa kita. Matagal na rin na may mga utang nga rin daw ang tape sa TVJ, na hindi pa rin sapat ang nababayaran ng mga Haloshos sa TVJ. Sa amin is tinatanggalan siya ng VAT pero hindi niya natatanggap yung supposed sahod. Hindi totoo yun. Malaki ang utang. They owe a big sum of money with Vic and Joey na parehong sa sweldo nila yun at sa mga dapat nilang tanggapin. Malaki. If I'm not mistaken, at least 30 million each ang kakulangan. Gaya ng sinasabi ng mga Haloshos sa kanila para magkaroon ng majority takeover, kaugnay niyan may nakalap na impormasyon si Tito Sotto tungkol sa kinita ng tape. Remember, election year yun. Campaign period. Campaign ang political ads ay napakarami. So, nakakapagtaka. Kaya lang, ang nangyari nga sa pagkakaalam ko, ibig sabihin, dapat siguro malaman at alamin sagutin ng tape kung ano yung nangyari. Pero ang report na nakarating sa may mga 400 million yung political ads mahigit that vanished. Paglilinaw pa ni Tito Sotto, tape is not Eat Bulaga, ibig sabihin ang rights ng programa ay hindi pag-aari ng tape, at ito ang sinabi ni Tito Sotto. Hindi sila Eat Bulaga. Ang Eat Bulaga, iba. Bakit ka mo? Why am I saying this? In 1979, we started Eat Bulaga. Joey invented the name. Vic and Joey, Vic and I agreed, Tony Toviera agreed, yun ang ginawa namin, na it was produced by Production Specialist Incorporated. Pagkatapos ng ilang buwan, naubos na yung puhunan ng Production Specialist Incorporated. Ang tape, pumasok lang noong 1981. 2 years after na tumatakbo na ang Eat Bulaga. Amin yun. Especially the portions. Kasi may sinasabi pa yung si
Mayor Mayor Haluso, sinasabi niya na yun daw mga portions kiniklear daw sa father niya. Walang ganun. Walang ganun. As a matter of fact, yung binanggit niyang portion, wala doon sa Bulaga yun eh. We never had it for 43 years. Lahat ng portion sa Bulaga mula noon hanggang ngayon, naka-register doon sa head writer namin, tsaka may-ari nun eh, si Jenny Ferry. At saka yung mga mga portions, it's either cleared with the three of us or Tony Tubiera. Kaya kung gusto raw ng Eat Bulaga na lumipat ng istasyon, wala raw makakapigil sa kanila. Everything was going fine. Biglang nakalabas natin, isang member ng board, kung ano-ano sasabihin sa media. Hindi ko naman pwedeng kailangan na may mga kumakausap sa atin talaga. Samantala, wala pa rin tugon si Mayor Haloshos kaugnay sa mga sinabi ni Tito Sotto. Gayunpaman, sa kabuuan, ito'y isang malinaw na paglilinaw na naglalayong itama ang mga maling impormasyon ukol sa Eat Bulaga, ang dating boss sa tape production, at ang mga guesting ni Bullet Haloshos. Huwag tayong magpalinlang sa mga kasinungalingan, at magtulungan tayong itaguyod ang katotohanan. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!